Magandang umaga sa inyong lahat. Kami ay mula sa grupong 25 at 26. At ngayon, kami ay mag-uulat na patungkol sa aming paksa na may layuning magbigay ng malinaw at makabuluhang kaalaman. Inaasahan na namin ang inyong pagkikinig upang mas lalong maunawaan ang aming tatalakayin. Ang una naming tatalakayin ay patungkol sa isang tula na ito ay pinamagatang anak. Nang isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at kamay nila ang iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin. Minamasdan pati pagtulog mo. At sa gabi, nagpupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umaga na may kalong ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa iyo. Sinasabi dito sa unang saknong, nang ipinanganak ang isang anak, labis ang tuwa ang kanyang mga magulang. Ipinapakita rito kung paano inalagaan ang mga magulang ang kanilang anak mula sa pagsilang. Ang kanilang pagmamahal ay walang kapantay, kahit sa simpleng pagtingin at pag-aalaga. Ngayon nga ay malaki ka na, ang nais mo'y maging malaya. Di man sila payag, walang magagawa. Ikaw nga ay biglang nagbago. Naging matigas ang iyong ulo at ang payo nila'y sinuway mo. Hindi mo man lang inisip ang kanilang ginagaway para sa iyo, pagkat ang nais mo'y masunod ang layo mo. Hindi mo sila pinapansin. Sinasabi dito sa pangalawang saknong, sa paglaki ng bata, nagkaroon siya ng hangaring maging malaya. Kahit hindi sang-ayon ang kanyang mga magulang, wala silang magawa kundi hayaan siya. Nagkaroon siya ng pagbabago sa pag-uugali at naging suwali sa payo ang kanilang mga magulang. Saan pa ang mga araw at ang landas mo'y naligaw. Ikaw ay naglulong sa masamang bisyo at ang una mong nilapitan, ang iyong inang lumuluha at ang tanong, "Anak, ba't ka nagkaganyan?" At ang iyong mga matay biglang lumuha nang di mo napapansin. Pagsisisi at sa isip mo'y nalaman mong ika'y nagkamali. So dito dahil sa kanyang katigasan ng ulo, napunta siya sa maling landas. Nagsimula siyang mahulog sa masasamang bisyo at nagdulot ito ng matinding pagsisisi. Ang kanyang unang nilapitan ay ang kanyang ina na nalulungkot sa kanyang sinapit. Pagsisisi at sa isip mo'y nalaman mong ika'y nagkamali. Kahapon ay nilimot mo pati ang iyong masamang bisyo. Laking pasalamat ng magulang mo, ikaw nga ay tuluyan nagbago. Natagpuan ang sarili, galaw ng isip mo matuwid na. Dito sa kabila ng kanyang mga pagkakamali, natutunan niyang magbago at lumayo sa bisyo. Ang kanyang mga magulang ay labis na magpasalamat sa kanyang pagbabago. Naging matuwid na ng kanyang pag-iisip at natagpuan niya muli ang kanyang sarili. Tuloy na ang takbo ng araw at ikaw ay natutulog umibig. Hindi naglaon at ipinasaya mong lumagay ka na sa tahimik. Pagka binata mo'y natapos na, malapit nang maging ama. Kaya lalong magsisikap ng husto, dumating ang iyong hinihintay. Sinilang ang iyong panganay, parang langit ang iyong nadama. So dito nang tumanda siya, natutunan niyang magmahal at bumuo ng sariling pamilya. Pinili niyang lumagay sa tahimik at magkaroon ng responsibilidad bilang asawa at ama. Naging mas masikap siya sa buhay upang mapaghandaan ang hinaharap ng kanyang pamilya. Ngayon anak, alam mo na kung anong pakiramdam na maging isang ama. Ganyan din ang nadama ang iyong ama't ina nang ikaw ay makita. Ngayon iyong naramdaman, ngayon ay naranasan. Ngayon iyong maintindihan, tama pala ang iyong ina. Tama pala ang iyong ama, ngayon hindi ka na nagtataka. Hindi pala biro maging magulang o ngayon iyong dinaranas. So dito nang ipinanganak ang kanyang anak, naranasan niya ang kasiyahan, nadama ang kanyang mga magulang noon. Napagtanto niya kung gaano kahirap at kasaya ang maging isang magulang.
Sa huli, naunawaan niya na tama ang lahat ng sinabi at ginawa ang kanyang mga magulang para sa kanya. Nga pala si JC. Ngayon, talakayan naman natin ang kwentong katatakutan. Ang title nito ay Sundo ni Kamatayan. Si Soledad ay dinala sa operating room, cesarean section, upang operahan. Malaki kasi ang bata kaya hindi kaya ng isang normal na panganganak lamang. Bert, ikaw na bahala sa mga anak natin ha. Sa aling hindi ako maligtas sa operasyon na to. Alagaan mo silang mabuti. Huwag mong pagugutumin. Mag-hire ka ng yaya para sa kanila habang nasa work ha. Okay? At huwag ka muna mag-aasawa habang hindi pa sila malaki at hindi pa kayang tumayo sa sariling mga paa. Mga bilin iyon ni Soledad sa kanyang asawa habang napapaluha at kinakabahan dahil kahit siya sa kanyang sarili hindi niya alam kung makakaligtas siya pagkatapos ng operasyon. Bakit ka naman nagsasalita ng ganyan? Soledad, mahal, kaya mo yan. Magkasama na nating papalakihin ang mga anak natin hanggang sa sila'y magkaroon ng sariling pamilya at sabay pa natin alagaan ang ating magiging apo. Kaya tatagan mo ang kalooban mo. Walang masamang mangyayari sa iyo. Hindi alam ni Bert ang pangyayari. Ang doktor na rin ang nagsabing delikado para sa kanya ang operasyon na ito. Dahil sa panghuli nating anak, ngayon pa ako nagkaroon ng komplikasyon sa puso. Ang sabi pa ni Soledad sa asawa. Basta makalagpas ka sa pagsubok na ito sa atin, kayanin mo Soledad para sa ating mga anak mo. Tandaan mo, mahal na mahal kita at ang ating mga anak. Ani ni Bert. Lumapit na ang doktor sa mag-asawa upang ipaalam na si Soledad na ang susunod na dadalhin sa operating room. Kayo na po ang susunod na operahan. Lakasan nyo ang inyong loob. Gaya ng sinabi ko, delikadong operasyon ninyo. Kahit na nanganganib ang buhay nyo, pananalig lamang ang ating may kapal ang magsisilbing himala sa lahat. Wika ng doktor. Kahit ako na lang ang hindi makaligtas, ang anak ko na lamang ang mabuhay sapat na sa akin niyon. Bata pa siya at bagong sibol lamang dito sa mundo. Gusto ko na masilayan niya ang kagandahan ng mundo at mabuhay kasama ang kanyang kapatid at ang aking asawa. At yumakap si Bert sa asawa. Pinangako niyang magdadasal siya at tatawag sa Panginoon upang hingin ang kanyang kaligtasan. Dinala na nga sa operating room si Soledad. Doon ay mararamdaman niya ang in-injection sa kanya upang makatulog. Pakiramdam niya ay nanlabo ang kanyang paningin at umikot ang kanyang kapiligiran. Nasisilaw siya sa ilaw na kanya'y katapat. Wala na siyang makita at tanging mga kalansing ng mga kagamitan para sa kanyang operasyon ang kanyang naririnig. Wala nang malay ang katawan ni Soledad sa hinang pagka-injeksyon sa kanya upang makatulog. Ngunit ang kanyang diwa ay gising at naglalakbay ng kanyang kaluluwa. Pagdilat ng kanyang mga mata, ay may nakita siyang parang aninong itim. At nakadamit ito ng tulad kay Dracula na itim ang suot. Payat sa kanyang tingin, ngunit ang mukha nito ay hindi maaninag. Nakalahad ang mga kamay nito sa kanya. Waring nag-aanyaya. Sino ka? Tanong ni Soledad sa lalaki. Halika na, Soledad. Oras na para sa inyong panibagong mundo. Halika na. Ayoko. Paano ng aking pamilya at ang anak ko sa aking sinampupunan? Hindi pwede. Bitawan mo ako. Sino ka ba talaga at bakit gusto mo akong ilayo sa pamilya ko? Pilit siya netong hinihila at nakalutang na lang din siya papalayo sa natatanawan niyang liwanag. Tanay din niya ang mga mag-aama sa labas ng operating room. Nakita din niya ang kanyang sarili na walang malay habang inooperahan. Wala ka na magagawa, Soledad. Ito na ang nakatagdang oras para sa iyo. Ako ang iyong sundo at kaya ako narito ay para sunduin ka na. Huwag! Huwag muna! Hindi pa ako handa. Hindi ko pa kayang iwan ang maliliit ko pang mga anak at gusto kong pag-alagaan ang sisilang ko. Gusto ko pang pagsilbihan
ang aking mag-aama. Hindi ako matahimik. Gusto ko pag nawala ako, kaya nang tumayo na sa sariling paa ng mga anak ko. Pangako, sasama na ako sa iyo pag naganap na iyon. Bigla nawala ang anino at pagkatapos ay ang paggising sa kanya ng doktor. Ma'am, okay na po kayo. Isang himala at nakaligtas kayo sa operasyon na ito. Ang inyong sanggol ay isang malusog na lalaki. Agad siyang napangiti. Pagkakita sa sanggol na ngayon ay nasa kanyang tabi. Sa wakas, isang lalaking ang ngayon ay kanyang isinilang. Dahil dalawa na ang anak nilang babae ni Bert. Pagkalabas ni Soledad sa ospital, ikinuwento niya sa kanyang asawa ang napaginipan niya. Habang siya ay nasa operating room, hindi niya piniling sumama sa lalaking nakaitim dahil gusto pa niyang makasama silang buong pamilya. Iyon ang sundo ni kamatayan. Ang nagpakita sa panaginip ni Soledad. Siguro mas gwapo pa rin ako kaysa sa kanya, no? Kaya mas pinili mo pa rin ako, biro ni Bert sa kanyang asawa. Pero sa kanyang isip, ipinagsasalamat niya na nakaligtas pareho ang kanyang mag-ina sa operasyon. Oo na, mas gwapo ka na kaysa sa kanya. Kaya hindi ako sumama, hindi ko naman alam kung gwapo siya. O hindi, nakatakip kasi ang kanyang muka. Birong ganti ni Soledad. Pero ang totoo, Bert, gwapo man o hindi, mahal pa rin kita dahil responsible ka sa mga anak natin at ganyan ka rin sa akin. Nagkaya ka pang mag-asawa at maya-maya ay mahimbing nang nakatulog kasama ang kanilang mga anak. Doon ang nagtatapos ang kwentong sundo ni kamatayan. At dito na nga nagtatapos ang aming reporting. Sana nasiyahan kayo at nakinig kayo sa aming mga sinabi. Ako nga pala si JC at ang aking kasama na si Romeo. At dito na nga nagtatapos. Bye-bye!